So sa buwang ito, pinag-uusapan po ninyo is about a disciple-making legacy. Ano ba yung legacy? Pag sinabi nating legacy, pagkamatay mo sa mundong ito at nilisan mo, paano ka makikilala o saan ka makikilala. In other words, yung pagwala ka na, ano yung iniwan mo. Sa ating pong panahon ngayon, maraming taong sikat na nag-iwan ng legacy. Si Adolf Hitler, pag narinig natin yung Adolf Hitler ng Germany, anong naalala natin? 5 million Jews, Holocaust, namatay. Sa ating bansa, pag sinabing dating Presidente Ferdinand Marcos, sa legacy of dictatorship. Okay? Ikaw, pag ikaw ay nawala na sa mundong ito, paano ka maaalala? Ayan, maraming utang yan, tinakbuhan. Ayan, ako, lagi nakasimangot yan. O maaring pag nabanggit ang iyong pangalan, ay backslider yan. Ang daming pwedeng maalala, pero yung paano ka maaalala ng mga tao ay yun po yung legacy. Sa Biblia, maraming legacy. When say Abraham, that's legacy of faith. Si Pedro is a legacy of courage. Si Paul is a missionary. Okay, let's talk about the legacy of sacrifice. Siguro po na mga ilang linggong inyong pinag-usapan ng legacy ay legacy of faith, fruitfulness, faithfulness. Pero bibihira ang magnanais na kapag siya'y wala na, maaalala siya sa matinding sakripisyong ginawa niya for a purpose. Sa panahon natin ngayon, bihira ang gusto magsakripisyo. Lahat gustong kumita, magbenepisyo, lalong higit ngayong panahon natin ngayon, yung usapin ng flood control project. Itong mga pinuno natin, hindi sila nagsakripisyo. Yung mga tao ang sinakripisyo nila. Ano? So, the legacy of sacrifice. Okay. Doble na pala. Okay. Ano ba ang sakripisyo? What is sacrifice? Sacrifice is the act of giving up, destroying or permitting injury to, or foregoing something valued for the sake of something having a more pressing claim. So, meron kang isusuko, may mawawala sa'yo. Maaring pagkasira o masasaktan ka, binayaan mo ikay masaktan para merong magandang mangyari or foregoing something. Meron kang ile-let go, no? Na mahalaga, hindi basta i-let go o masaktan ka. For the sake of something having a more pressing claim. May kapalit, may dahilan, may purpose. Ang Panginoong Jesus ay nagsakripisyo. Hindi para sa wala. Ang tawag ko rito ay redemptive suffering. Hindi siya nag-suffer nang wala lang. Nag-suffer siya to redeem people from sin. Kaya ito'y mahalagang sakripisyo para may maligtas ang sangkatauhan. So that is sacrifice. Tingnan po natin kung ano ang kagandahan na gagawa kapag ang isang tao ay nagsakripisyo. Ilang bagay. Number one, we admire those who make great sacrifice. Even now, we're remembering former Senator Benigno Aquino Jr. Sabi sa kanya, pag ikaw umuwi ng Pilipinas, maaring ikaw ipaslangin. Pero tumuloy pa rin siya kahit may banta. At siya nga ay napaslang. Sa eroplano pa lang, baba ng tarmac, siya ay inassassinate na. At hanggang ngayon, umaalingaw-ngaw sa atin yung kanyang sinabi na Filipinos are worth dying for. At maraming humanga sa kanyang ginawa. Kahanga-hangang pagsasakripisyo. We admire those who make great sacrifices.
And also, we enshrine those who make great sacrifices. Tinatayuan ng monumento. Diyan sa ating lugar sa Caloocan, pag galing kayo ng Maynila, Pasay, mag-LRT kayo, bago kayo dumating ng monumento, may haharang sa inyo. Pagdating ng monumento, may nakaharang, may dalang itak. Hanggang dyan ka lang. Mukhang wala pang nakakarating na monumento dito, hindi niyo ako naintindihan. Bago ka lumiko, nakaganyan. Sino yan? Si Andres Bonifacio Atapang na tao. Bakit siya ipinagtayo ng monumento? In-enshrine siya. At ganun din sa Luneta. So we enshrine those who make great, not just sacrifices, but great sacrifices. And also we honor those who make great sacrifices. Ginagalang natin, ino-honor natin yung mga gumawa ng mga matitinding sacrifice. And also, we reward those make great sacrifices. Especially yung ating mga manlalaro, pagdating sa ibang bansa, nagwagi, nakakuha ng medalya. Pag uwi rito, inililibot sa Maynila, tapos binibigyan ng gantimpala ng gobyerno. Kaya yumayaman sila. Okay? So, we reward those who make great sacrifices. And also, we seek to emulate those who make great sacrifice. Gusto ko gayahin siya. No? So, makikita po natin, kapag merong great sacrifices, ito yung mga ilang bagay. Sacrifice, tingnan niyo po ito ha. Sacrifice is the clearest and greatest evidence of the existence of one's love and devotion toward a person, a cause, or a thing. Pag-usapan natin ang simbahan. No. Malalaman mong mahalaga, importante ang simbahan sa iyo. Ang sukatan ay handa kang magsakripisyo. Ang pag-ibig o pagmamahal ay salita lamang. Words are cheap. Madaling sabing, I love you. I love my church. Pero ang sukatan ng wagas at tunay na pagmamahal sa isang tao, grupo o samahan ay kapag ikaw ay handang magsakripisyo. Magandang pag-usapan sa simbahan, I love my church, komportable, naka-aircon, ang ganda ng paligid, ang ganda ng sermon, pinagpala ako. But how about sacrificing for the church? Remember, Jesus laid down His life for the church. The church was born out of sacrifice. Without the sacrifice of Jesus, there will be no church. Tama po ba mga kapatid? Kaya ang church ay isinilang dahil sa sakripisyo ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang buhay upang isilang ang iglesia. So ang halaga ng church ay buhay ng Panginoon. Jesus loved the church and He laid down His life. Kung masasabi mong, I love my church, I love Zion Church, ano ang handa mong ibigay, isakripisyo para sa simbahan? Grabe, umulan nga lang, hindi nakarating eh. Di ba? Hindi na to yung pantalon, hindi makaka-attend, nag-away yung mag-asawa. Sandali. Pinag-uusapan natin dyan, mga maliliit na bagay, hindi ka makarating ng simbahan. Paano pa yung sakripisyo? Pag hiningi na ang buhay mo, meron ka, ang oras mo, kaya mo bang ibigay? So, ang sakripisyo, ang pinakamaliwanag na sukatan, no? Ng pagmamahal o debosyon sa isang tao, sa isang ipinaglalaban o anumang bagay. Something to think about. Tingnan niyo po ito. Sabi ng Panginoon, John 15, verse 13, greater love has no one than this. Ano sabi niya? To lay down one's life for one's friend. Yung mga dalaga rito. Napansin ko pa, ang gaganda ng mga young people nyo rito, no? Parang yung misis ko nung
20 years old. Ingat kayo yung mga dalaga. Daming nanliligaw. No? Ang daling pawala ng salitang, I love you. I love you. Crush kita, ang ganda mo. Pag kayo, may nagpo-propose sa inyo na sabing, I love you, balikan ninyo. Will you marry me? Handa mo ba akong pakasalan? Handa mo ba akong intayin ng 10 taon kasi elementary pa lang ako? Pag hindi niya kayang gawin yan, hindi tunay na pag-ibig yan. No? Ang sukatan ng tunay na pag-ibig ay kaya mong ibigay. In Ephesians chapter 5, Paul says, husband, love your wife. Anong halimbawa? Sabi niya, katulad ni Kristo, ibinigay ang kanyang buhay, inibig niya ang iglesia, at ibinigay ang kanyang buhay para dito. So, nang sinabi ng Panginoon na tayo iniibig niya, meron siyang binigay. Hindi bagay, hindi kung anong meron siya. Ang ibinigay niya, sarili lang. So, pag minangliligaw sa inyo, namang kahit gwapo pa yan, ha? Sabihin mo, handa ka bang mamatay para sa akin? Now na. No? Pag hindi. Husband, love your wife. Wives, submit to your husband. Mutual. No? May mga mag-asawa eh. Bakit kita ilalab? Hindi ka naman nagsasubmit. Sabi ng babae, paano naman ako magsasubmit? Hindi mo ako nilalove. So, love must be unconditional. Ha? Hindi, kahit hindi siya magpailalim sa iyo, walang kondisyon. Nang tayo inibig at minahal ng Panginoon, walang kondisyon eh. Hindi sinabi ng Panginoon, I love you because I love you if. No, ang totoo sa atin, marami sa atin, unlovable. Tama po ba mga kapatid? Tingnan mo yung katabi mo. Handa mo bang ibigay ang buhay mo para dyan? Sabi rin ni Pablo, mag-ibigan tayo sa isa't isa, katulad ni Kristo na inibig tayo at ibinigay kanyang buhay para sa atin. Marami sa ating kasama sa loob ng simbahan, pag titingnan mo, tingnan mo palang kumukulo na yung dugo mo. At tingnan mo uli yung katabi mo. Handa mo bang ibigay ang buhay mo para dyan? Mahirap, ano? Pero sabi ko, mahirap ibigay ang buhay para sa isang unlovable. Marami sa atin may character flaw, may mga depresya, defective. Hindi tayo lovable. Anyway, dahil minahal ka ng Panginoon, sige na nga, mamahalin na rin kita. Parang ano yan eh, parang yung mga single parent na in love, nung nakuha na ng lalaki, yung gusto niyang makuha, iniwanan na. At nung iniwanan, may souvenir. Ano yon? Bata, anak. May pag-asa pa ba yon na makapag-asawa uli? Kung ikaw ay single parent at may nanliligaw sa iyo, pwede mong sabihin, pag ako minahal mo, kasama yung anak ko. Package deal to. No? Pag ako tinanggap mo, kasama yung anak ko. Isipin mo, akong pinakasalan mo, may libreng bata, hindi ka na mahihirapan. No? Parang yung sa amin, may gawaan ng ataol. No? Buy one, take one. Pag bumili ka ng isang ataol na pang matanda, may pasunod, libre, freebies, pang bata. Parang ganun. Kung mahal mo ang Panginoon, wala kang choice. Mamahalin mo rin yung mahal niya. No? Tingnan mo katabi mo. Sabihin mo, sige na nga. Greater love has no one this, to lay down one's life for one's friend. Ang hirap niyan. Ha? Kung sakali po yung misis ko nalulunod sa Dolomite Beach sa Luneta, ha? Maaring sagipin ko kahit nasa panganib ako. Asawa ko yan, mahal ko yan eh. No? Baka magtangka ako na yung buhay ko, ilaan ko para sa kanya. Pero sa inyo, mahirap. No?
That's why I was reminded of Romans chapter 5, verse 8. God demonstrated His love towards us when we were yet sinners. Jesus Christ died for us. So nang namatay ang Panginoon para sa atin, yun ang pagkakataong hindi tayo karapat-dapat. May magtatangkang magbigay ng buhay para sa mabuting tao, pero yung sa isang masamang tao, magbibigay ng buhay, bihira ang gumagawa nun. Pero ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ang tawag dyan, sacrifice. Let us look at Abraham. Speaking of sacrifice, legacy of sacrifice, Genesis chapter 22, we know the story. Okay? Walang anak ang mag-asawang Eva at Abraham at Sarah. Nangako ang Panginoon, lumabas ang isang anghel, magkakaanak si Sarah. Sa pagkakataong parang imposible, menopause tuyo na ang bahay bata ni Sarah, si Abraham laos na. At sabi ng anghel, dinalaw sila, Abraham, ikay maging ama ng maraming bansa. Natawa si Sarah. Ang ibig sabihin ng Jacob ay Isaac, God made me laugh. Pinatawa ako ng Diyos. Isipin mo, 80 years old, sasabihin magdadalang tao ka, katawa-tawa. Kaya Isaac means God made me laugh. At ayun nga, pinanganak si Isaac. Siya anak sa pangako, unlike Ismael. So, nung dumating si Isaac, siyempre, iba yung may dumating na bata, 80 years old, nagkaanak tayo, wow, ang cute, di ba? Tapos, nung lumalaki ang bata, dinalaw uli siya ng anghel at ang Panginoon, Abraham, ibigay mo at isakripisyo mo ang iyong anak na si Isaac. Ibig sabihin, ihahandog, isasakripisyo. Papatayin. At nung kanyang sasaksakin ng punyal, siyempre dapat slow motion kasi pag hindi slow motion, matutuloy mga kapatid. So, nung kanya nang sasaksakin, Abraham obeyed the voice of God, the command of the Lord. So, nung kanya nang sasaksakin, sabi ng Panginoon, stop! Joke lang. I'm just testing you. Sinusubok lang kita, Abraham. At yung offering ay natuloy pero may substitute. Yung ram. It's a picture of Jesus substituted in our place. At natupad nga si Abraham ay naging ama ng maraming bansa, Israel, at nakarating tayo ngayon. Yun ang mga prinsipyo makita natin. The requirement. When you sacrifice something, something will be required of you. My requirement. Give me your son, Isaac. Offer your son, Isaac. God requires us something. The moment you follow the Lord, merong price to pay. May babayaran, may kapalit. Napansin ko sa lumang tipan, pag nangako ang Panginoon, mapapasayo kung ipaglalaban mo. For example, the promised land. The land was a promise. It is yours. Sa inyo ang lupang yan. Kanya lang may higante at may mga makakapal at matataas na pader. Yung lupa sa inyo, pero may labanan. May giyera. So nakita ko, ang Panginoon, pag nangako, sa iyo na yan. Kanya lang, may giyera, may labanan, ipaglaban mo. Ang maganda, tiyak ang panalo. So hindi po pwedeng mangako ang Panginoon, hihiga ka, ibubuka mo yung bibig mo, parang si Juan Tamad, hihintay mong bumagsak ang bayabas. Paano kung pangako, niyog? Hintay mong bumagsak. No? So, napansin ko po, ang Panginoon, pag nangako sa atin, patatapangin tayo. Ibig sabihin, may gera, maglabanan. We're not just worshiper, but God wants us to be warriors. So doon sa promised land, kanila ang promised land, merong testing, merong wilderness, dinidevelop sa kanila ng Panginoon yung puso ng mandirigma.
Kasi kung hindi sila maging mandirigma, aatras sila, hindi sila magpapatuloy sa pagpasok. Paulit-ulit sinasabi ng Panginoon, be strong and be courageous. Mga kapatid, wala pong duwag na nanalo at naging matagumpay. Ang duwag, walang mapapala. Kasi yung taong duwag, simula pa lang talo na. At ang taong duwag, walang sisimulan yan. Kahit maganda ka, matalino ka, mahusay ka, pero ikay duwag, walang mangyayari sa'yo. Ang ganda mo, pang beauty pageant ka, pang Miss Universe ka, pero takot kang rumampa, itago mo na lang yung ganda mo. Mahusay kang humawak ng pera, negosyante ka, pero takot kang malugi, walang mangyayari sa'yo. Tingnan niyo po, lahat ng magagandang katangian baliwala kapag ikaw ay walang tapang. Patapangan lang po talaga yan, mga kapatid. Si Pastora Virgie po, naku, nung kadalagahan po yan, napakaganda, napaka-cute. Ang daming nanliligaw, may lawyer, may doktor. Sino ba naman ako? No? Wala akong yaman, talagang kagwapuhan lang talaga ang puhunan ko. Alam niyo po, mga kapatid, tinapangan ko lang talaga. Amen po. Si David, ang batang si David, nagpapastol, naligaw, nakita niya si higanting si Goliath. Dinudusta ang bansang Israel. Sabi ni Goliath, wag na kayo, kami na lang, pumili kayo ng isang matapang dyan, kami na lang ang maglaban. Bahag ang buntot ng mga taga-Israel na duwag higante, walang lumalaban. Nanonood si David, batang David. Medyo natulak ng konti. Ikaw na. Natulak lang naman Anong sabi ni David? Ikaw na, uncircumcised. Sa Tagalog, ikaw na supot ka. Yung ulo mo, pupugutan ko yan. Batang David, walang karanasan. Ano meron siya? Tapang. Sinong katabi mo? Ganda mong lalaki, wala kang tapang manligaw. Baliwala yan. Sa negosyo, hindi palakihan ng puhunan, patapangan, tsaka pagalingan. Kasi po magkapatid yan, yung tapang tsaka galing, parehong kailangan yan. At tapang tsaka tapang at talino. Courage, boldness, and wisdom. Yung dalawang yan, pag meron ka, may mangyayari sa buhay mo. O tingnan po, matapang ka, pero wala kang wisdom, maaga kang mamamatay. Tama? Lumabas ang siga dyan! Sandali. Illegal yan. Pagdadamihan ka. Matapang ka, pero wala kang utak. Yung isa naman, may utak. Matalino, walang tapang, walang sinimulan. Walang mangyayari. Ito po yung dalawang bagay. Tapang, tapos talino. So, tingnan mo yung katabi mo. Baka maganda lang yan. Sabi nga natin, what is beauty? When the brain is empty. Ayan. So, the requirement. Anong response ni Abraham? Abraham obeyed God immediately. Merong requirement, mahirap, isasakripisyo, pero ibinigay ni Abraham. Anong resulta? Naging malaking bansa, pinagpala, at nakarating sa atin ngayon. In fact, tayo anak ni Abraham by faith, not by nationality. What's the point? The point is this, mga kapatid, para sa ating lahat. God periodically test. Pastor, ang ganda ng buhay ko, maaliwalas lahat. Sandali, intay ka lang. Isang araw, isang pagkakataon, dadaan ka sa pagsubok. Ilan dito sinubok na? Yun ang testimony kanina, no? Yung sa giving natin, that is a test. Nagipit ka, ibibigay mo pa ba yung iyong ikapo? Sa test. Sa umaga pong ito, anong pagsubok ang pinagdaraanan mo? Anong sakripisyo
ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Remember, God periodically test. Kasi ganito eh. Kaya ka maunlad, matagumpay ngayon, kasi dumaan ka sa pagsubok na lampasan mo. Kung sakaling sinusubok ka ngayon, ibig sabihin, bisperas ng pagpapala sa iyo. Hindi pwedeng paghiwalayin po yan eh. No? Dapat ipasa mo yung test. Imposible naman, first year ka, pupunta ka ng second year, hindi ka nakapasa ng first year. You cannot go to your next level until you pass the test, yung iyong present situation, mga kapatid. Amen po ba? So, ang test, maganda. Maganda ang test. Ano sa Tagalog ang testing? Sinusubukan ka, kung totoo o hindi. Alahas nga, sinusubok. Di po ba nakabili ka ng alahas? Napakamura, ginto. Umaraw, natunaw, plastic pala. Sobrang kabubuhan naman nun. No? Kaya sinusubok para malaman kung tunay. Kaya sa loob ng simbahan, meron talagang ligligan talaga eh. May pagsubok na darating sa atin. Hindi para parusahan o sirain, kundi para malaman kung tunay. Alam niyo po bang wala nakakahukay ng ginto? Ang ginto, pag nahukayan, hindi pa ginto. Nababalutan niya ng mga infirmities. Marumi, may basura. Anong ginagawa? Paparaanin sa apoy at matinding apoy. Pag yan ay tunay, ang mangyayari sa ginto na marumi na babalutan ng infirmities, matutunaw yung mga nakabalot na basura at dumi dyan. Hanggang ang matira ay ginto. Ngayon, putik ka lang pala, walang matitira. Kasi walang ginto, hindi tunay, peke, huwad. Ang isang tunay na tagasunod ng Panginoon, sinusubok. At malalamang tunay yan kapag yan ay nanatili. Amen po ba? Tingnan mo uli yung katabi mo. Kung yan ay tunay, baka pag pinaraan sa apo yan, tunaw lahat, walang natira. So God periodically tests. Sometimes when you sacrifice something precious, you're not really losing it. You're just passing it to someone else. Ang Panginoong Jesus ay hindi biktima ng malupit na kamay ng mga Romano. Nang siya'y nagsakripisyo at binigay ang kanyang buhay for something, para sa kaligtasan natin. May ipinapasa. Kung kayo po ay cell group leader, you're sacrificing so much your time, your possession, your talent, and everything. Meron kang ipinapasa. Yung mga alaga mo, yung mga disciple mo. When you sacrifice something for your disciple, you're passing something, value, spirituality, mentoring, and everything. So pag ako ay merong legacy of sacrifice, hindi para sa akin yon, para sa susunod na henerasyon. Yung mga magulang natin, ay grabe yan. Hindi ka basta lumabas ng ganyan. Hindi ka basta nakapag-aral. Yung mga nanay natin, mga magulang, pagkakain yan, isusubo na lang. Naisubo na nga, huhugutin pa, ibibigay sa'yo, hindi mo alam. Galing na sa bibig ng nanay mo yon. Lulunukin na lang. Para sa atin. Tapos ngayon, ang tawag natin dito, lalapas tangaling ko, sagot-sagutin ng mga magulang, pasaway. Ang tingin, pag hinihigpitan ng magulang, sila ay hinihigpitan. Hindi. Para sa atin yon. Ano po? Kaya mapalad yung mga bata na mahihigpit yung magulang. Kasi ano po yan eh, batas, law. Ang mga magulang nagbibigay ng batas, tama? Dapat alas 8 na sa bahay na, ang higpit naman nila, sandali. Ang batas ginawa for
order and protection. Tama po ba? Maraming bata, ayaw ng batas, ayaw ng patakaran. Gusto nila malaya. Ano kaya dito po sa Baliwag walang batas? Pwede kang magtayo ng bahay kahit saan. Pwede kang magmaneho kahit saan. Salubungin mo mga sasakyan. Pwede kang maglaro ng apoy. Okay, umigib ka ng gasolina. Pwede lahat. Kaya merong batas for order. Pag walang batas, walang kaayusan. Tama po ba mga kapatid? Kayo mga batang walang batas, walang ayos yan, magulo. Kahit anong oras umuwi, pwede. 5 ang boyfriend. 5 ang boyfriend, kalalaking tao. Brad, para yung kapitbahay namin, umuwi sa bahay, sabi, Nay, Nay, gusto ko na pong magbra. Ha? Hindi pwede. Nay, gusto ko na magbra. Bata-bata pa nito, sabi yung nanay. Bakit gusto mong magbra? Kasi lahat ng kalaro ko, nakabra na, ako na lang hindi. Tumigil ka, Junior! Junior pa. Isipin nyo kung walang batas, walang rules, magulo. Pangalawa, law is not only for order, but law is for protection. Pinoprotektahan ka. Uuwi ka madaling araw. Sino masasalubong mo? Mga rapist, holdaper. Kaya pag tayo hinihigpitan, ibig sabihin, inaayos ang buhay natin. Pangalawa, iniingatan. Marami ayaw sa Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Marami ayaw ng batas. Si Lord naman, ang daing batas. Thou shalt not, thou shalt not. Ang higpit ni Lord. I want to be free. Sandali, mapanganib ang sobrang laya. No? Meron tayong kanta, yung mga senior dito, meron kayong kanta. Born free. Sino bang kumanta? Born free. As free. Isa lang ang nakarelate. Si ka-senior. Isipin mo, ang hangin, useful. Tama po ba? Useful ang hangin. Pero pag yan sobrang laya, bagyo yan. O apoy. Paano ka magluto? Walang apoy. Pero pag apoy, hindi mo na control, malaya yan, sunog. Amen po ba? Ang totoo sa Biblia, walang malaya. Meron tayong sinasabi, lumaya ako. Hindi ka lumaya. Sa Bible, walang lumalaya. Nagpalit ka lang ng Panginoon. Dati, ang Panginoon mo, ang mundo at si Satanas, nang ikay tumanggap sa Panginoon, hindi ka naging malaya. Nagpalit ka ng Panginoon. That's why the issue in the Scripture is not freedom, but lordship. Sino ang iyong Panginoon? Tama po mga kapatid. Meron tayong awit panahon ni Pastor Albert Hindi ko na naabutan to I'm free. Alam niyo ba, I'm free? Hindi niyo naabutan? Understandable kasi mga kabataan kasi narinig ko lang to sa lolo ko I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Sabay, mga senior, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free daw to be the servant of the Lord. So, hindi ka lumaya, nagpalit ka ng Panginoon. Pangalawa, Abraham na pangalawa, from the teaching of Jesus. Luke 14. Large crowds were traveling with Jesus and turning to them. Ganito ang larawan po niya. Kung ako si Jesus, naglalakad ako, ang daming sumusunod sa akin, ang ganda, ang dami. Disciple means followers. Sumusunod sa akin. Bigla ko silang hinarap. At ang sabi ng Panginoon, if anyone comes to me, ayan, and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple.
Tingnan po natin itong talatang ito. Maraming sumusunod. Maraming klaseng tagasunod ang Panginoon. Una, meron tinatawag na crowd follower. When you say crowd follower, nagaya lang. Ay, usong-usong born again, makasimba nga rin. Ang born again, hindi uso, hindi ito passing pod. No? Katulad niyan, large crowds. Siguro nagaya lang. Meron pong isang istorya na kung saan ay isang lalaki ay, alam niyo yung hating gabi, nagtatahulan ng mga aso? Isang hating gabi, nagtatahulan ng mga aso. Isang lalaki sabi niya, ba't kayo nagtahulan ng aso? So, meron palang sinundan niya yung mga aso, ba't nagtatahulan? Meron palang hinahabol yung mga aso kasi dalawang klaseng aso po eh. Isang asong puti, isang asong itim. Yung isang asong puti, ang pangalan Blackie. Yung asong itim, pangalan Whitey. Takbo sila, hating gabi, may hinahabol, may hinahabol. Alam niyo po, yung asong puti, na ang pangalan ay Blackie, huminto, napagod. Pero yung asong itim na ang pangalan ay Whitey, hindi tumigil. Kahit sa gubat, may hinahabol sila, rabbit. Hindi huminto, talaga hanggang hindi nakikita. Sabi ng lalaki, bakit yung isang aso huminto, yung isang asong puti, nalito na tayo, yung isang asong puti na black, hindi huminto. Ano kaya ang dahilan? Yung isang huminto, yung isa hindi tumigil ng paghabol sa rabbit. Alam niyo ang pagkakaiba? Natuklasan niya itong asong hindi huminto sa paghabol sa rabbit kasi nakita niya yung rabbit. Alam niyang may rabbit. Yung isang asong puti na pangalan ay Blackie, hinabol niya, nakigaya lang, nakihabol, pero hindi niya nakita yung rabbit huminto. Ganon din, meron tayong tinatawag ng mga crowd disciple, crowd follower. Hindi naman naranasan ng Panginoon eh. Nakigaya, nakitaho lang, nakikanta lang, naki-attend. Pero walang nakita, walang naranasan, walang naramdaman. O, tingnan mo yung katabi mo. Baka nakikihabol lang yan. Sabi yan, the crowds were traveling with Jesus. And turning to them, ang sabi ng Panginoon, if anyone comes to me and does not hate father, mother, wife, children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Ano kaya nangyari sa crowd? Siguro kalahati niya nag-uwian. Ay, mag-hate pala tayo. What's the point? Ano ang point ng Panginoon? Three things. Number one, there's the call. Come, follow me. It is an invitation. Being a disciple is an invitation to follow Jesus, to die with Jesus, and to work for Jesus. Come to me. Nag-aanyaya siya. So it's a personal decision. So wag kang susunod sa Panginoon na hindi mo naintindihan kung ano yung cost. What is the cost? Ang hindi raw mamuhi, mag-hate. Hate is not about yung kamumuhian mo yung magulang mo. Ibig sabihin, si Jesus ang supreme. Walang kapantay. You're willing to relinquish relationship just to have Jesus in your life. So merong cost. May babayaran ka, mga kapatid. When you follow Jesus, may babayaran ka. May kapalit. Ako po, mahilig sa pantalon. Binibilang ko yung pantalon ko. Pastor, may 100 yata yung pantalon ko. Ang sinusuot ko lang 2. Kasi nung ako yung teenager po, mahirap lang kami. Pantalon ko 2 lang. Hinihiram pa ng pinsan ko. So pag may party, lalabang ko yung pantalon, hinihiram ng pinsan ko, isasampay ko. Pag hindi na tayo, gabi na, may party na, paplansya. Alam niyo yung pinaplansya kong gumatayo. Napansin ko, yung palang dahilan kung mahilig sa pantalon kasi wala kaming damit eh. No? One time, bago pa ang Trinoma noon, kita ko may magandang pantalon, Japan-made, Ebiso yata yan. Sabi ko, ang ganda, gusto kong makuha ito.
Nung panahon na yan, magkano ang piso, no? Sabi ko, gusto kong bilhin to, ah. Nung tinaas kong ganon, grabe, 15,000, pantalon. Kako ano to, sinulid, ginto. Gusto ko yung pantalon, pero umuwi ako na hindi ko dala yung pantalon. Why? Kasi hindi ko handang bayaran. Pag meron kang gustong makuhang maganda, tanong, are you willing to pay the cost? Gusto mong ayusin ang pamilya mo, may babayaran ka. Gusto mong makatapos ng pag-aaral, may babayaran ka. No? Sabi nila, when you play today, you will cry tomorrow. But when you cry today, you will play tomorrow. Maraming kabataan kaya maglalaro muna, no? Bahay-bahayan, sa asawahan, ginagawang laro. O naglaro ka ngayon, bukas iiyak ka. Pero yung mga kabataang umiyak ka na ngayon, habang yung mga tropa mo, yan, gumagala, bisyo rito, hindi siniseryoso ang pag-aaral. Sige, umiiyak ka ngayon habang ikaw nag-aaral, magkita tayo bukas. Amen po ba? Ang tawag natin delayed gratification. Gustong-gusto mo pero pinigil mo. Kasi po ang pag-aaral, hindi lang pangarap ng magulang yan. May mga kabataan ayaw mag-aral. Gusto maglaro. Alam niyo po ba, kapag ang isang bata nag-aaral, you're building your future. Isipin mo, tuwing Lunes, pagpasok mo, I'm building my future. Not to please your parent. Kaya yung batang hindi nag-aaral, walang future. Kaya kung ikaw'y nag-aaral, pahalaga mo, dapat pag Lunes, excited ka. Wow, Lunes na naman, binibuild ko na naman yung aking future kasi isa sa paraan upang gapiin ang kahirapan ay sa pamagitan ng edukasyon. Amen po ba, mga kapatid? So ilan dito pag Lunes, excited? O, sana Biyernes kagad. Sandali, Lunes pa lang, gusto mo Biyernes na. Kasi meron kang binibuild eh. Meron kang binibuild. So merong call, merong cost, then the cost. What's the cost? To be a disciple of Jesus. Ano ang punto rito? Jesus demands absolute supremacy in our heart as a condition for being His follower. Meron pong sosyal na pulubi dyan sa Cavite, sa Amos. Merong arko dyan. Nung panahon ng estudyante pa po ako, meron dyan pulubi sa gilid. Sosyal yung pulubi. Pag ikaw naglimos, dapat 10 piso. Magkano 10 piso nun? Pag hindi 10 piso, wag na lang. Social nito. grabe tong pulubing to sa Amos. Social, dapat 10 piso pataas. Tapos one time, dyan sa Avenida, sa LRT, yung pulubi sa Amos, nakita ko. Nasa ilalim ng LRT station. Sabi ko, Brad, di ba taga-Amos ka? Opo. Ba't nandito ka kayo sa Avenida? Alam niyo po, lumalago ang negosyo. Nagkaroon ako ng branch dito. Nagkaroon tayo ng branch, nag-expand eh. Sabi ko. 10 piso. Hindi pwedeng 9. Sabi ko, parang siguro ang Panginoon ganito. Pag ikaw nagbigay ng buhay, hindi 50-50. Pag ikaw nagbigay ng buhay sa Panginoon, hindi 95. Maganda, pasado na sana yan, ano? Gusto niya 100. Why? Kapag hindi 100% ang ibinigay mo sa Panginoon, may 1% pang natitira para sa mundo at para kay Satanas. The Bible says, love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Alam niyo po, 5 taong kong ni-research. Wow, 5 taong. Isang salita lang, yung salitang all. Yung etymology, yung background, and everything about the word all. After 5 years, natuklasan ko anong ibig sabihin ng all. Talangin niyo ako kung anong natuklasan ko. Yung salita palang all, ang ibig sabihin ay all. Lalim. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magtira. Minsan meron tayong reservation eh. Lord, ibibigay ko ito, pero ito hindi pwede. Akin to.
Hindi pwede, hindi pwede. All or nothing. Kung hindi mo ibibigay ng buo at lahat ang buhay mo sa Panginoon, huwag na lang. Jesus demands absolute supremacy in our heart as a condition for being His follower. No man knows the genuineness, Bisaya, no man knows the genuineness of his conviction until he has sacrificed something for them. Mga kapatid, ano na po ang sinakripisyo ninyo para sa pamilya nyo, sa pamilya natin? Ano na ang nasakripisyo natin para sa Zion, Baliwag? Alam niyo po ba yung tithes ay hindi sacrifice? Pag sinabing sakripisyo, nasaktan ka. Kasi meron kang nilet go. Meron kang ibinigay. Mahal na mahal mo, kailangan mo, gustong-gusto mo, pero nangangailangan ng sakripisyo, ibinigay mo. Kapag ang isang bagay, ibinigay mo na hindi ka nasaktan, hindi sakripisyo yan. Bahagi lang yan. Ang ikapo ay hindi sakripisyo, pagbabalik yan. No? At hindi pwedeng nabigay ka ng 10%, yung 90% sa'yo na hindi. Lahat ay sa Panginoon. The earth is the Lord. Ano ba meron tayo rito? Wala kang dala nung tayo ipinanganak. Sabi nga ni Job, tayo lumabas ng hubad. Ilan dito nung sinilang kami, hawak ang titulo ng lupa? Meron kang bank account? Wala. Isinilang tayong hubad, babalik tayong hubad. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong angkinin. Trabaho mo, hindi siya. Hindi, trabaho ko to, pastor. Ako nagpagod dito, ako naghirap. Sandali. Paano kung pahintuin ni Lord yung hangin? Makakapagtrabaho ka ba? Kung mawalan ka ng lakas. Isang araw, tamaan ka na lang ng cancer. 3 minuto na lang ang buhay. Paano na? So, kahit kumikita tayo, sa Panginoon yan, siya nagbigay ng lakas, talino, galing at pagkakataon. Anytime, kung gusto kang kunin ng Panginoon, kukunin ka niya. Amen po ba? So, wagas ang isang paniniwala kapag handa siyang magsakripisyo para sa bagay na iyon. Pangatlo, lesson from Apostle Paul. Romans chapter 12 verse 1, very popular verse, therefore. Ano ibig sabihin pag sinabing therefore? That's chapter 12. Chapter 1 to chapter 11 is doctrine, teaching. No? Teaching. Dahil sa mga turo at katotohanan ito, therefore. Then Paul is now concluding his writing. Anong ibig sabihin ng therefore? Yung mga teacher dito, estudyante, simple grammar. What is therefore? Therefore is before their 3 and after their 5. Therefore. May natutunan. So nagko-conclude, mas pinalakpakan niyo yung joke. Ibig sabihin, merong teaching. May lesson na itinuro si Paul, chapter 1 to chapter 11. Pagdating ng chapter 12, dahil sa mga turong ito, dapat ganito, may application, hindi lang information, dapat merong transformation. Ang maturity, ang pag-unlad at pagdibay sa pananampalataya ay nangyayari at nagaganap kapag yung natutunan ay isinasabuhay na. So sabi ni Paul, after chapter 1 to chapter 11, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, ano raw? In view of God's mercy, ano raw? To offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Mga kapatid, mahirap gawin yung to offer your bodies as a living sacrifice kapag hindi mo naintindihan yung in view of God's mercy. Bakit marami hindi makapagbigay ng buhay sa Panginoon? Kasi hindi mo naranasan yung God's mercy. I want
I want to share to you, mga kapatid, dalawang salita na laging magkapatid, laging magkasama. Grace and mercy. Magkapatid po yan eh. Grace and mercy. Alam po yung grace. Ang grace, hindi ka karapat dapat bigyan, pero binigyan ka pa rin. Hindi tayo karapat dapat iligtas, pero iniligtas pa rin. Tawag doon, grace. Hindi ka karapat dapat tanggapin, pero tinanggap ka, ang tawag doon ay grace. Unmerited favor. Hindi ka entitled, pero binigyan ka pa rin. Ano naman yung mercy? Yung mercy, yung dapat ibigay sa'yo, pero pinigil. Withhold. Ano ba ang karapat dapat sa atin? The wages of sin is, dapat parusahan tayo, mabulid sa impyerno. Dapat yung poot ng Diyos ay tanggapin mo, pero pinigil niya. Ang tawag doon ay mercy, kinahabagan. Hindi ka makapagbibigay ng buhay, makapagsasakripisyo, kung hindi mo naiintindihan, kinahabagan tayo ng Diyos. Ano kaya hindi tayo kinahabagan? Saan ang punta natin? Yung mga kinahabagan lang at naintindihan na tayo kinahabagan lang ng Diyos, sila lamang ang maaring mag-offer ng bodies as living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. So, the sacrifice God requires is my life. 24/7 surrendered to Him to do His will. Ngayon, bakit ba tayo makakapagsakripisyo? How I wish, mga kapatid, after so many years, itong simbahan ninyo dito sa Zion, yung kapag ito'y umunlad na, lumaki na, meron na kayong 10,000 membership, Pastor Albert, bakit lumaki ang Zion? Ay, nung year 2026, may mga nag-sacrifice, nakalipat kami sa malaking lugar kasi may nagbigay, hindi tithes, kalahati ng sweldo, ibinenta yung kotse, something na ganon. Yung maaalala tayo ng future generation kasi may mga nagsakripisyo ngayong panahong ito. Ilan dito sasama sa pagsasakripisyo? Sabi nyo, kayo na lang. Bakit maaari tayong magsakripisyo, mga kapatid? Our great motivations to make great sacrifice for the Lord is what? Number one, when we grasp God's unconditional love and forgiveness. Kapag naunawaan natin, naintindihan natin ang halaga kung bakit tayo naligtas, napatawad, at meron tayong buhay na walang hanggan, doon tayo pwedeng magsakripisyo. Ibig sabihin, kung ako may magsasakripisyo ngayon, hindi karapat dapat ihambing doon sa ginawa ng Panginoon sa akin. Parang pagkakaloob, parang tithes and offering. We cannot outgive God. Hindi natin kayang talunin sa bigayan ang Panginoon. Never, never. So yun ang unang dahilan. When we grasp God's unconditional love and forgiveness. Maraming hindi kayang magmahal kasi hindi sila nakakaranas mahalin. Mahirap magbigay kung wala kang tinanggap. Kaya yung pong nakaintindi kung gaano katindi yung pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kung tayo magsasakripisyo at hihingi ng Panginoon, Lord, hindi kulang pa nga yan. Kahit nga ibigay ko yung buhay ko, kulang pa dahil sa ginawa mo sa akin. You need to have a deep sense of brokenness. Hindi broken-hearted, Iba yung broken-hearted sa brokenness. Bagbag ka. Yung bang hindi ka makaharap sa Panginoon, may lumang awit na, why have you chosen me? Naabutan niyo po ba yun? Bakit akong pinili mo? Ako'y makasalanan, hindi karapat-dapat. Pero pinili mo akong maging anak. Bakit, Panginoon? Dapat karapat sa akin ay parusahan. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo, marumi ako. Ako'y talagang mapunta sa mabulid sa impyerno. Pero
Bakit mo ako pinili na iligtas, linisin, patawarin at pupunta sa langit? Bakit, Panginoon? So every day, you need to have that sense of brokenness. Ako po ay, kaninang umaga yata, kagabi lang, sabi ni Pastor Bert sa akin, Pastor, pakishare mo yung testimony mo. Sabi ko, ang daming requirement ni Pastor. Campus ministry, yung testimony ko. Ngayon ko lang naisip, Pastor, anong taon yan? I was a pastor. Nakalimutan ko lang, Pastor eh. Isang pagkakataon sa aking buhay bilang pastor po, nakapagpastor ako ng ilang church, 3 simbahan. Real talk po tayo, ha? Sana pagkatapos itong maikling testimony ko, ay hindi kayo uuwi at hindi kayo magagalit sa akin. I was hooked in drugs 2024 na ngayon, ano? Kita niyo, yun ang epekto kasi ko. Na-hook po ako sa drugs when I was pastoring a church. I was involved in politics. Diyan po sa Valenzuela, tumakbo si Gunigundo, magtanggol Gunigundo. Kinuha niya po kami, 7 kaming pastor out of 200 pastor out of elimination. Kami po yung nagpatakbo ng kanyang political machinery. Nag-involve po ako sa pagkapatakbo ng kanyang makinarya. I was a disappointed, lonely pastor. Hindi lumalago ang simbahan ko. Yung mga member ko umiinom, nagdodroga, 2 asawa, mga ganon. Hindi ako masaya sa pagpapastor. At na-involve ako sa politiko. That's the time. Kasi po, bata pa ako, lumaki ako sa drug culture eh. Ako po yung alaga ng mga adik sa lugar namin, yung mga hippie-hippie dati. So, naborn again ako 1979. So, nagpastor po ako. During that time, I was frustrated, lonely, malamig ako sa Panginoon. Pero nagpapastor ako kasi pastor ako, wala akong choice. Nahook po ako sa drugs, namely shabu. Ayoko niyan, kalaban ko yun, pastor na ako eh. Kasi sa kampanyahan, alis ka madaling araw, gabi ka na uuwi. That's the time, isang dati kong kaibigan, namit ko uli, inalok ako. Na-tempt akong tumikim. Kung ano yung shabu dati, marijuana, rugby, no? Yung iba lumalanghap ng yung utot. Lakas ng tama niya. Hilo ka talaga eh. So, sabi ko, pagkatapos ng kampanyahan, titigil ko na to. Kasi ang pansin ko, hindi ako napapagod, hindi ako nagugutom, pero pumapayat ako. Ganyan po. Sabi ko, hindi maganda to. So, nagpipreach. Hanggang sa dumating naging habit ko na siya, tapos na yung kampanyahan, pero hinahanap ko siya. Ang daming pera sa kampanyahan. Dala ko pong pera, kahon ng sesto pamimigay ko lang sa mga botante. Pero siyempre, wise, alam ka, ibigay kong lahat. Konti lang. So, dahil kong pera. Nahook ako sa drugs, may pambili ako. Nung tapos na po ang kampanyahan, hinahanap ko na siya, addict na ako. Yun po yung ibig sabihin ng addiction eh. Alam mong masama, pero hindi mo maitigil. Hinahanap mo na alam kong masama, alam kong masisira ang buhay ko, pero hindi na ikaw ang may control ng buhay mo. So that's addiction. Tumagal po yun. Hanggang pumapayat ako, ganun-ganun. Isipin po niya, magpipreach ako ng linggo, babatak ako ng Lunes hanggang Biyernes, papahinga ako ng Sabado kasi magpipreach ako ng linggo. Ang buhay ko po noon, parang nabubuhay ka sa 2 mundo. You're living into worlds. Mahirap yan. Lunes hanggang Biyernes, adik ako, tapos linggo, pastor ka. Ang ayoko pong araw sa isang linggo, I hate Sundays. Wala akong choice. Ako yung magpipreach, pero pag nagpreach ako, gusto ko, tapos na kaagad. Uwi na kaagad. Kasi bukas, adik na naman ako. Hindi alam ng mga member ko, nakabatak po ako. Hindi ako normal. Ang gulo ng buhay ko. Umiiyak ko. Minsan punta ako ng Luneta, mag-isa ako, umiiyak ko, Lord, bang nangyari sa buhay ko? I was hooked in drugs. No? Hanggang dumating, sabi ng misis ko, pag umuwi po ako madaling araw,
Si pastor naghihintay sa akin. Siyempre magagalit siya sa akin kasi madaling araw ko uwi. Ang gagawin ko, pagkato ko, pagbukas ng... Oh, bakit gising ka pa? Hindi mo alam, iniisip kita habang nasa labas. Tulog! Ganun. Inuunahan ko na kagad eh. Tapos sabi niya, alam mo dad, pag natutulog ka, tinitingnan kita, alam mo mukhang bangkay ka na talaga. Mukhang bungo ka na. Hindi lang kita maipalibing eh, kasi humihinga ka pa eh. May picture po ako na ayokong tingnan talaga, mukha akong kalansay talaga. Mukhang kalansay talaga. So, there's comes a time, huminto ako ng pagkapastor. I went under discipline. Ako, di ako karapat-dapat. Nag-resign po ako. So, wala na akong future. Wala na akong future. Isa pa po ay na-rehab ako. After ng rehab, punta ako ng Laguna kasi taga Laguna. Lumabas ako ng Caloocan, dyan ako na-hook. 1998. 1998. So pagdating ko po ng Laguna, para malayo ako sa Caloocan, dyan ako dinila sa Laguna, na mas marami palang shabu sa Laguna. Mula Lucena, dinadala sa Maynila. Sabi ko, jackpot! Na-hook na naman ako. To make the story short, nahuli po ako for possession of illegal substance. Nakulong po ako sa pagsanghan. Tapos, balik uli ako ng Caloocan. Kinuha po ako at inampon ni Pastor Andre. Dito ka lang, Pastor. Kako, hindi ako malaya. Hindi pa ako restored, hindi pa ako clean. Sige, dito ka lang, Pastor. Hanggang dumating ang time, to make the long story short, napunta ako sa isang mentoring ni Bishop Oriel sa Caloocan. Wala pa pong G12 no, sa Caloocan pa lang. Nagusto ko ito. Sabi ko, Pastor, paano pong gawin yung ginagawa mo, yung G12? Sabi niya, atin kayo ng EGR sa Cavite. So atin po ako ng EGR sa Cavite. Pagdating doon, naboboard ako. Kasi may speaker, si Pastor Nestor, taga Samar. Sabi niya, ewan ko, ba't nandito ako? Nadaan lang ako, ginawa kong speaker. Sabi ko, ba't itong mga speaker na to? Sabi ko, pag ginawa ko yan, babaguhin ko. Pagdating sa mensahe ng krus, hindi ko na malayan, umiiyak na po ako. Sinusuntok ko yung mukha ko, sabi ko, Pastor Mar, napakatanga mo, 4 na taong sinira mo ang buhay mo. Sinusuntok ko yung mukha ko. Tinitingnan ko si Pastor Andre, umiiyak din. Nagkatingin na kami, pareho kami umiiyak. So pag uwi namin sa Caloocan, ginawa namin yung AGR. To make the long story short, narito po ako. Sabi ng mga kaibigan ko sa aming simbahan, ay si Mar, hindi na bago yan. Nag-AGR daw. Naku, ilang buwan lang yan, babalik uli yan. That was 2004. Emotion lang yan. Babalik uli yan. 2004, ngayon ay 2026. That was 22 years. Habang tumatagal, lalo ko na-inlove sa Panginoon, sa kanyang gawain. At kung hindi po sa Panginoon, wala po sa harapan ninyo ang kalbo pero gwapong pastor. Okay. Bakit natin pinag-uusapan to? I always reminded myself, Lord, lagi mong ipapaalala sa akin kung saan mo ako pinulot. Wala na akong future, wala nang magtitiwala sa akin, sira na ang buhay ko. Sabi ko sa misis ko, umuwi ka na sa inyo. Wala ka lang mawapala. Hindi na ito yung Pastor Mar na yung pinakasalan na kung saan nabaliw ka sa akin noon. Hindi na ako to. Umuwi ka na sa inyo. Sabi ng misis ko, hindi ka na pwedeng iwanan. Sino pang tutulong sa'yo kung iwanan kita? At isa pa, nag-iisa ka na lang sa mundo, endangered species ka eh. Sabi ko, Lord, huwag mong ipapalimot sa akin kung saan ako galing. Every day, deep sense of brokenness. Araw-araw ipaalala natin sa ating sarili kung sino tayo bago tayo dinampot, pinulot ng Panginoon sa dumi sa putikan. So, bakit ako handang magsakripisyo? Kasi yung brokenness.
Hindi para bayaran ang Panginoon sa kanyang ginawa sa akin, kundi bilang pagpapasalamat. Binigyan ako ng pagkakataong makapaglingkod sa Panginoon. Saan tayo pinulot ng Panginoon? Karamihan sa atin, mapangit ang nakalipas. Marami ang ating buhay. Ang layo natin sa Panginoon. Pero in yet, niyakap tayo ng Panginoon, nilinis niya tayo, ginawa niya tayong anak. Tapos pupunta pa tayo sa langit. Ano ang hindi ko pwedeng ibigay sa Panginoon sa laki ng kanyang ginawa sa akin? Pag tinanong natin si Lord, anong pwede kong gawin sa iyo? Maglingkod ka sa akin. Bigay mo yung buhay mo sa akin. Gawin mong ang buhay mo is according to my plan and purpose. So kaya tayo willing at kaya nating magsakripisyo because of deep sense of brokenness. Tingnan niyo to, Psalm 51 verse 16. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is what? It's a broken spirit. A broken and contrite heart, you, O God, will not despise. Over our own sin, indebtedness to God's grace. Yung laki ng utang na loob natin sa Panginoon. Tingnan niyo po si Apostle Pablo. Sabi niya, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am the worst. Why? Pinatay niya yung mga unang mananampalataya. But for that very reason, I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. I believe si Pablo araw-araw is reminding of himself a deep sense of brokenness. It means gratitude for God's mercy and forgiveness. Mga kapatid, ang pinakamatinding pagpapala ay yung tayo'y kinahabagan at pinatawad ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Ano kaya kung hindi nahabag sa atin ng Panginoon? Ano kaya kung walang kapatawaran ng kasalanan? Anong mangyayari sa atin? Nagrereklamo tayo, sila may negosyo, ako wala, mariwas ang buhay nila, ako hindi. Sila laging Alam nyo, the fact na kinahabagan tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, yan ang pinakamatindi at pinakamahalagang pagpapala. Ang dami mong pera pero hindi ka pinatawad, hindi ka kinahabagan ng Diyos. Anong magagawa ng salapi? What does it profit a man if he gain the whole world and lose his soul? Luke 7:47, yung babaeng makasalanan. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven, loves little. Pangalawa, kung bakit tayo maaaring magsakripisyo. When we trust God's eternal rewards. Wow, I like this. So, hindi lang tayo sakripisyo, panay sakripisyo mga kapatid. Nakakapagsakripisyo at nakapagbibigay tayo sa Panginoon when we trust God's not just temporal but eternal rewards. Hindi tayo after sa gantimpala, pero hindi maiiwasan pag tayo nagbigay, nagsakripisyo sa Panginoon, hindi nililimot ng Panginoon yung ating ginagawa, yung ating binibigay at ating isinasakripisyo sa Kanya. Mark 10:28-31, an absolute conviction that the rewards for their sacrifice far outweigh the cost. Yung ating ibibigay, isinakripisyo sa Panginoon, hindi karapat-dapat itumba sa ibibigay niyang gantimpala. Ibig sabihin, pag nagsakripisyo tayo, hindi tayo talo. Look at this. No one has left home. Hindi maganda yan. Mag-iiwan ka lang tahanan, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or fields for me, and the gospel, is what? Ano raw po? Meron ba dito nag-donate na ng lupa? Ito, bukiran eh. For me and the gospel will fail to receive ilan?
100 times as much in this present age. Dito pa lang sa lupa, may gantimpala, may pagpapala na, at pagkatapos, at sabi po rito, and in the age to come, eternal life. Aba, matindi. Dito pa lang sa lupa, gagantimpalaan ka na. Hindi naman tayo mabubuhay ng habang buhay sa lupang ito. Lahat tayo tatanda, magkakasakit, isang araw, meron kang expiration, mamamatay tayo. Lahat ng pagpapala, tanggapin nating tagumpay sa lupang ito, pansamantala, iiwan natin yan, kahit may pensyon ka pa. Pero ang maganda, sabi rito, and in the age to come. I was remembered Psalm 23, the Lord is my shepherd. Andaan niyang sinabi tungkol sa ginagawa ng shepherd. Bandang huli sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. The last verse says, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Dito pa lang na-enjoy na natin ang kabutihan ng Panginoon, yung shepherdship relationship, ang tindi ng pag-aalaga, patnubay, direksyong ginagawa sa atin ng Panginoon. At pagkatapos ito pa, ang relasyong yan ay hindi natatapos sa lupa. Sabi niya, and I shall dwell in the house of the Lord forever. If you don't sacrifice for what you want will be sacrifice. Gusto kong tapusin po itong ating mensahe sa isang kwento. Sa Korea po, may mag-asawang misyonero at nung panahong ginigera ng Japan ang Korea at halos malanos, disastrous ang nangyari sa Korea. Meron dalawang Kristiyanong misyonero na tumatakas pauwi ng Amerika. Mga Amerikano po ito. At habang sila tumatakas, na dumating po sila sa isang tulay. At habang sila tumatawid ng tulay, lula ng kalang sasakyan, napahinto sila sapagkat meron silang narinig na uha ng isang sanggol. So bumaba yung mag-asawa at hinahanap kung nasaan yung sanggol na umiiyak. Bumaba sila sa tulay, tumambad sa kanila ang isang tanawin. Isang hubad na ina, yakap ang kanyang sanggol na balot ng kanyang damit. Patay at namatay sa sobrang lamig yung ina, pero buhay yung sanggol dahil yakap-yakap niya. Hubad yung ina dahil yung kanyang saplot ay kanyang pinambalot sa kanyang sanggol. At agad kinuha ng mag-asawa yung sanggol, iniwan yung ina dahil patay na, isinakay sa kanilang sakyan at dire-diretso hanggang nakarating sila sa kanilang bansa, sa Amerika. At habang yung sanggol ay lumalaki, nagkakaisip, nagtatanong siya. Sabi niya, bakit yung ilong ng tatay at nanay ko ang tulis, pointed nose, pero yung nose ko disappointed? Bakit sila matangkad, ako maliit? Bakit iba yung kulay nila sa kulay ko at yung features ng mukha ko ay iba sa features ng mukha nila? Dumating ang pagkakataon, nagtanong itong batang lumalakit nagkakaisip sa kanilang magulang. Sabi, Nay, Mom and Dad, bakit iba itsura ko sa inyo? Meron po ba kayong dapat ipagtapat sa akin? At sabi ng mga magulang, halika dito anak. Noong panahon na yun ng gera, natagpuan ka namin na balot ka ng damit ng iyong ina at iyong ina ay namatay sa sobrang lamig. Doon ka namin natagpuan at inuwi ka namin dito sa Amerika. Hindi ka namin tunay na anak. Umiyak yung bata, pinagpasalamat, kanyang naunawaan kung sino siya at bakit ganun. Pero meron siyang isang kahilingan sa mag-asawa. Sabi niya, meron po akong kahilingan, Mom and Dad. Pwede po bang dalhin niyo akong muli sa Korea? Doon sa lugar na kung saan doon niyo ako nakita at natagpuan. So, dinala ng mag-asawa yung bata sa Korea at nandun pa rin po yung tulay. At nung sila'y umaandar na at sabi, yan tulay na yan,
sa ilalim yan, diyan ka namin natagpuan. Balot ka ng saplot ng iyong ina at yung nanay mo ay patay. So, pwede po bang huminto muna tayo? At nung huminto yung sakyan, bumaba ang bata, at habang naglalakad, isa-isang hinuhubad yung kanyang damit. Hanggang siya ay mistulang hubad. At nakita niya yung mismong spot kung saan doon siya natagpuan. Taglamig din po nun. At nagyayelo ang paligid. Nangangatog siya sa lamig. At siya'y umupo doon sa pinakalugar. Niyakap niya yung kanyang katawan. At sabi niya, Nay, ganito po ba? Ganito po ba ang ginawa ninyo? Ngayon ko po naunawaan yung inyong sakripisyo na matay kayo para sa akin. Isinakripisyo ninyo ang inyong buhay, mabuhay lamang ako. Ganito po ba? Habang siya ay umiiyak. Dinaman niya yung damdamin, yung kalagayan ng kanyang ina na nagsakripisyo, binigay ang kanyang buhay para lang mabuhay yung kanyang anak. Alam niyo po, yun ang istorya natin. Bakit ko po napiling pag-usapan natin sa inyong paksa na legacy? Alam niyo po ba tayo yung batang yon? 2,000 taon na ang nakakalipas. We're destined to die. The wages of sin is death. Pero ang Panginoon hubad, nakabantad sa kahihiyan, sa krus ng Kalbaryo namatay, hindi para lang sa wala. Tayo ang dahilan bakit siya ay namatay. Tayo ay bunga ng sakripisyo. Para sa akin, ang pinakamatinding legacy, yung legacy ng Panginoong Hesus, na hanggang ngayon itong legacy ito ay tinatamasa natin. Ano kaya kung walang Hesukristong nagbigay ng buhay, nagsakripisyo? Alam niyo, kung ililigtas tayo ng Panginoong Diyos, pwede namang ginto, pwede namang salapi. Bakit yung buhay ng kanyang kaisa-isang anak? Tandaan niyo, hindi 2, hindi 3, bugtong na anak. Kung ako magbibigay ng isang bagay, sabihin ko, ito na lang tong anak ko to, tong pangit naman to, ito lang mamatay. Tsaka meron pa lamang natira, 2 naman yan sa ating Panginoon. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Mga kapatid, hindi uunlad ang sayon baliwag kung walang handang magsakripisyo. Are you willing to sacrifice your time, your possession, yung pera, oras, yung talento? Hindi pagpapalain, hindi lalago ang gawain ito. Remember, the church was born out of sacrifice. And it will grow and expand kapag yung legacy ng Panginoon sacrifice, niyakap natin. How many of you are willing to sacrifice? Lord, sabihin mo lang kung anong kailangan, kung anong gusto mong gawin ko, I will follow you immediately. Tayo po'y tumayo. Kung may makabuluhan, kung merong pinakamagandang karanasan na pwede nating maranasan, ay yung maranasan natin yung unconditional sacrificial love of the Lord. Nung inibig niya tayo, ito yung pag-ibig na cleansing love, and it is a sacrificial love. Bunga tayo ng pag-ibig ng Panginoon. At siguro sa umaga ito, kung tatanungin natin ng Panginoon, Lord, anong pwede kong gawin? Anong pwede kong ibigay para sa iyo dahil sa laki ng iyong pag-ibig sa akin? Anong isasagot mo? Marahil sa umaga ito, merong kasalanan iniingatan mo, ibigay mo na kay Lord yan. Marahil right now, you're struggling, whether you're committing your life to the Lord or not, just commit to the Lord. Kaya po ako nakatakas sa droga. Isang salita ang sabi ng speaker. I-commit mo yung buhay mo doon sa nag-commit din sa'yo.
Kasi po, ang dami ko naging kaibigan sa drugs, at kung ano-ano pa, marami akong taong sinamahan, nag-commit ako. Kaya po ako nakulong sa Pagsanghan Lagun dahil sa kaibigan. Inako ko yung kasalanan. Nagpakulong ako para sa kanya. Bandang huli, iniwanan ako. Ako ang nakulong. Sabi ko, talo ako dito. Nung ako po'y nag-EGR, sabi ng speaker, kanino ka dapat mag-commit? Mag-commit ka doon sa nag-commit sa'yo. Bago pala tayo nag-commit kay Lord, si Lord nag-commit na sa atin. Siyang unang nag-commit, nag-respond na lang tayo. So I challenge you, Zion Baliwag, remember the church was born out of sacrifice. At matamis ang sakripisyo kapag ito'y bigyan natin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hindi po namin kayang bayaran, pantayan, Panginoon, ang iyong napakadakila at wagas na pag-ibig sa amin. Hindi po namin maunawaan bakit namatay ka at binigay ang iyong buhay para sa amin. Sino po kami, Panginoon, para pag-ukulan mo ng pansin? Sino po kami para iyong patawarin? Sino po kami, Panginoon, para bigyan mo ng bagong puso? Sino po kami upang gawin mong tunay mong anak? At sino po kami, Panginoon, upang bigyan mo ng magandang kinabukasan at buhay na walang hanggan? We're so speechless, Lord. Your love is unfathomable. Thank you, Lord, for dying for us. Thank you is not enough, Lord. We want to give you our life, our everything, our future, what we have, what we possess, Lord. Lahat po ay sa iyo at sa umaga pong ito, ginagawa ka po naming Panginoon ng aming buong buhay. Kung may mga anak ka na nag-aalinlangan sa iyo, Panginoon, upang ibibigay ang lahat, naway maunawaan namin kahit ang aming buhay na ito, ibigay sa iyo, kulang pa. Sapagkat wala po kaming pag-aari. Ang amin lang pong pag-aari ay yung aming kasalanan na iyo pong pinatawad at nilinis. Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan habang kami naglilingkod sa iyo, bagamat may pagsubok, may testing, may challenges, may mga hinihingi ka sa amin, Lord. We are more than willing to give anything and everything because we love you. We love you because you first love us. Salamat po. I-bless mo po ang bawat kaanib ng simbahang ito, maging kaliit-liitang membro, mga batang ito, Panginoon, na ang lugar na ito at ang simbahang ito, ito'y lugar ng iyong pag-ibig, pagmamahal, ng pagtanggap sa iyo. Gawin pong liwanag sa baliwag ang Zion Fellowship na ito, Panginoon, at marami pa po kaming madala sa iyo, maranasan din yung aming nararanasan sa iyo. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.